أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At magandang araw po sa mga kababayan natin, sa mga kapatid natin na taga-subaybay dito po sa ating programa. Tanong mo, sasagutin po namin dito po sa Islamic Information Center, Dar Albir Society, Dubai, United Arab Emirates. Makakasama po ninyong muli ang inyong mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ako po si Brother Mahmud Hassan at si Sheikh Yahya Makiran. Sheikh Yahya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukadima po kayo sa mga taga-subaybay po natin, Sheikh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan at welcome po Sheikh Yahya sa ating programa. At ang pag-uusapan po natin ngayon, Sheikh, ito po ay patungkol sa parating na Al-Isra wal Mi'raj. Sheikh, ano po ba ang ibig sabihin ng Al-Isra wal Mi'raj na ito? Ito ay ang Al-Isra wal Mi'raj, katulad ng binanggit na Allah sa Quran, yung binasa mo ngayon na verse sa simula ng Surat Al-Isra. May out of 114 chapter ng Quran, ito lang ang kagandahan sa Quran. Kasi lahat ng sura, pangalan ng sura, nandun nabanggit yung kung ano yung mensahe nun. Yung particular event, ano? Mensahe? Naman, katulad ng Suratul Kafirun, kung ano ibig sabihin. Ibig sabihin ko sa Suratul Baqarah, andun yun ang topiko. Okay. So itong Suratul Isra ay ito ay binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung binanggit mo rin, nabasa mo na Subhanalladhi asra bi abdihi layla min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawla liyuniriyahu bi ayatina. Okay? Ibig sabihin na kaluwalhatian sa kanya na kung saan dinala niya asra bi abdihi, ang kanyang alipin min al-masjidil haram, mula sa Makkah ila al-masjidil aqsa, hanggang sa Palestine, sa Jerusalem. Kanyang alipin, sino ang alipin niya, Ustad? Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula sa Makkah papunta sa Masjidil Aqsa sa Palestine. Upang ipakita sa kanya ang mga kagandahan ng mga aya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu time na wala pang eroplano na mga makita niyo yung mga kagandahan ng So ang aya ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya sa Quran, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. At sa daigdig ay mga palatandaan o mga aya sa mga tao may tiyak na paniniwala, hindi nagdududa. At sa inyong sarili, hindi ba ninyo napupuna? At isa pang aya doon, sabi niya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Itong verse na ito, ipapakita namin ang aming mga aya, aming mga palatandaan sa mga kalawakan. Okay? At sa kanilang mga sarili, upang malaman nila na siya nga ang katotohanan. Ito ay ayon sa mga mufassirin, ito tumutukoy sa Quran. Quran nga ang totoo. Tumutukoy sa Islam, tumutukoy kay Allah SWT, tumutukoy kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito po, Ustad, nabanggit doon po sa Baitul Maqdis, yung po ang Masjid al-Aqsa. Yun po ba yung lugar kung saan pinanganak si Jesus? Malapit doon, inshallah. Jerusalem yun. Ngayon, anong tanong mo doon ay ano ba yung Isra? Ang Isra, ito yung Arabic word na Usriya. Ibig sabihin, paglalakbay. So ibig sabihin, naglakbay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Masjidil Haram patungong Masjidil Aqsa. Anong gamit niya? Ang nabanggit at al-burak ano yung burak na yun, Ustad? Yung hayop yun na maliit po sa kabayo eh. Hindi naman siya himar, hindi naman siya bukal. Hindi. Ibang klase yun. So ngayon, ito ay sumakay siya mula sa Masjidil Haram papunta sa
Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa. Isang gabi nangyari yun. Mhm. Tapos ang tinatawag na Mi'raj, yung pag-akyat na niya. Mula doon Mula sa sa Masjid Al-Aqsa, paakyat sa kalangitan. Kaya ang tawag doon Orija. Origin. So, sabi sa Allah sa Quran, ta'arujul malaikatu wa ruhu ilahi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Umaakyat. Okay? So, kailan ito nagsimula? Kailan ito nangyari? Okay. Ayon sa mga narration, ito ay nangyari, may sinasabi silang Amul Hazan. Hamul Hazan, no? Amul Hazan, ibig sabihin ng Amul Hazan ay taon ng pagdadalamhati. Ito ba yung nung namatay si Khadija radhiyallahu anha at saka yung uncle niya? Yes, sa panahon na yun na namatayan siya, yung unang babae na naniwala sa kanyang mensahe, unang tao mismo, unang asawa niya. Asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tao na nagsakripisyo ng lahat ng kanyang yaman para sa cause of Islam. At sobrang pagmamahal niya rito kay Khadija radhiyallahu anha na subhanallah, kahit yung patay na ito ay inaalala pa rin niya, mashallah, yung pagmamahala na yon. Inaalala pa rin niya. Naalala ko, Ustad, yung may kwento daw dyan na kahit si Aisha radhiyallahu anha ay nagsilos, ano? Oo, kasi wala na si Khadija, patay na eh. subhanallah, grabe pagmamahal kasi nga sabi na, Subhanallah. sa tuwing siya magpapakatay ng hayop ay sabi na ibigay niyo ito sa mga kaibigan ni Khadija. Allah. So yung magpagsisilos na ng asawa sa ibang asawa ay normal yun mga kapatid. Huwag kayong mag-ano dyan. Huwag na kayong ano dyan. So yun na, Ustad, ay Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'dama mada alayhi 10 sinin fi Makkah. Yun. So namatay ang asawa niya, namatay din si Abu Talib, yung tiyuhin niya na nag-alaga sa kanya, mula na namatay ang kanyang lulo. Kasi lumaki siyang ulila eh. Buntis pa lamang ang kanyang ina sa kanya, namatay ng kanyang tatay. Okay, nang ipinanganak siya, binigay siya sa isang babae. Halima Sa'diyah. Hindi pa, maliban pa kay Halima, kay yung alipin pa ng isang... Baraka ba yun? Yun. Si Baraka. So binigay sa kanya, tapos binigay doon sa kay Halima. So sa loob ng 4 years na doon siya sa bahay ni Halima, nung binuksan yung kanyang dibdib, okay, binalik siya ni Halima sa kanyang tunay na ina. After 2 years ay namatay din ng kanyang ina. Kay Amina. Namatay din ng kanyang ina. So inalagaan siya ng kanyang lulo. So approximately, Ustad, 4 years, 4 years old siya, tapos binalik siya sa kanyang ina. After 2 years, namatay ang kanyang ina, si Amina. Ibig sabihin, nasa 6 years old siya nung namatay ang kanyang ina. Uli lang lubos na siya. Subhanallah. Ito ang namatay sa lugar na tawag na Abwa. Sa pagitan ng Makkah at Madina, na kung saan ang napadaan siya doon, ay humingi siya ng pahintulot kay Allah subhanahu wa ta'ala na bisitahin ang puntod ng kanyang ina. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, doon umiyak siya na basang-basa ang kanyang balbas, kaya nasabi niya, dati ay pinagbawal ko sa inyo ang pagbisita sa libingan, ngayon bumisita kayo upang maalala ninyo ang kamatayan. So, nang namatay ang kanyang ina, inalagaan siya ng kanyang lolo si Abdul Muttalib. 2 taon din lang. Namatay Abdul Muttalib. Ang nag-alaga sa kanya si Abu Talib. Tatay ni Ali bin Abi Talib. O tiyuhin niya, kapatid ng kanyang ama. Ngayon, itong si Abu Talib ay itong nag-alaga sa kanya at the age of 12 years old ay dinala siya ni Abu Talib sa Syria sa isang karaban. Ang tawag doon sa lugar na yun, Sham, no? Sham, yung area ng Palestine, Lebanon, Jordan, ganyan. So, habang nandun siya, ay may nakakita sa kanya na dating scholar ng Christian, magbabasa siya ng scripture. Nakita niya yung palatandaan ng prophethood sa likod ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sabi niya ito yung propeta. So, at isa pa doon na sa init ng araw, sa tuwing saan pupunta si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sumusunod yung ulap para bigyan siya ng lilim. So, na-realize nitong ni Bahira ang pangalan nun, na ito nga ang propeta. Kaya sinabi niya sa tiyuhin, sabi niya, ito yung propeta, ialis mo ito, ingatan mo ito. So, dahil papatayin nila siya, pagtatangkaan siya. Kaya pala, Ustad, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pala talaga ang chosen na siya talaga ang ipapadala doon sa kalangitan, kaya nagkaroon ng Al-Isra wal Mi'raj, no? Balik comfort yun sa kanya. Ngayon, ito si Abu Talib, ito yung namatay din, na doon siya nalungkot din kasi nga, nag-alaga sa kanya, sinuportahan siya kahit propeta na siya, magkaiba sila ng paniniwala, pero nandun pa rin ang suporta, yung
Doon ang sinasabi na sa kanilang dalawa, blood is thicker than water. Pero sa ibang mga tiyuhin niya, hindi. Hindi. Gaya ni Abu Jahal. Oo. Subhanallah. So, ngayon, bago ito mamatay, ay talagang sabi niya, Tiyo, sabihin mo lang la ilaha illallah. Pangungusap na ipaglalaban ko talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. So tiningnan ni Abu Talib yung mga kapatid niya na nakapalibot sa kanya. Ano sabi sa kanya? Tatalikuran mo ba ang relihiyon ng Abdul Muttalib? Subhanallah. So tumanggi si Abu Talib Hindi na niya nasabi ang hindi niya nasabi. So bilang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ang kaparusahan ni Abu Talib ay hindi mahitindi. Ano lang, dila lamang ng apoy ang makaabot doon sa... Hindi siya matindi, ha? Hindi matindi. Pero anong magiging mangyari sa kanya? Yung dila ng apoy, umabot sa talampakan ng Abu Talib, kukulo utak niya. Ganun lang. Simple lang yan. Subhanallah. Subhanallah. Galing sa paa, ang init papunta sa ulo, kukulo ang utak. Kukulo yung utak, ganun yun. So, billah. nang namatay ito, malungkot talaga siya yung dalawang tao sa buhay mo. Special. At isa pa, pumunta siya ng Taif, sinaktan siya, binato siya ng mga bata, pinagbabato siya, umalis siya sa bahay nila, malinis ang kanyang damit. Pagbalik niya ay duguan na. Awang-awa ang kanyang anak na si Fatima sa kanya. So, bilang comfort sa kanya, ay habang siya nasa Makkah, ay may mga narration habang siya ay natutulog, ay nagbukas ang bubong ng kanyang bahay. At doon nga, dumating yung burak at sumakay. Parang sinundo siya. Sinundo siya. Okay, Ustad, ano ang mission ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okay, purpose nung pagdating sa kanya ng Al-Isra wal Mi'raj. Pagkakaroon ng Al-Isra wal Mi'raj. Ito ngayon una kung ano daw yung to comfort him. Okay. Kanya. Okay. And then? Pagkatapos ay may para ipakita sa kanya na siya ang magiging leader ng mga ibang propeta na una sa kanya. Kahit siya ang pinakahuling propeta, pero siya ang mamumuno. May kasabihan niya, the last will be the first, that the first will be the last. So kahit siya ang pinakahuling propeta, pero siya pa rin ang namuno sa pagdarasal ng mga propeta, doon sila sa may Baitul Maqdis. Oo. So ibig sabihin, nung nag-Isra na siya pa from Makkah to Baitul Maqdis, nagsala sila doon. Nagdasal sila doon. Siya ang imam. So ano doon, itong kwento na itong Isra wal Mi'raj, marami sa mga Muslims ang hindi nila mapaniwalaan ito. Kasi ang sabi na, papaano nangyari? Kahit yung mga Muslim, nung panahon na yun, ng panahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinatanong na hanggang ngayon may mga nagtatanong, paano nangyari? Ang advice ko lang mga kapatid, pagdating kay Allah subhanahu wa ta'ala, you cannot use the word how and why. Kun fayakun is enough. How and why, hindi pwedeng papaano? Bakit? Kasi sa dumalala ko si Abu Bakar As-Siddiq nung pinuntahan siya ng mga kumakalaban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinisiraan. Maniniwala ka ba diyan sa kaibigan mo? Ang sagot ni Abu Bakar As-Siddiq, pag ito sinabi niya na nangyari, naniniwala ako. Kahit malayo pa doon. Kahit malayo pa doon. Subhanallah. So ito ay umakyat siya. Pag akyat niya doon ay kasama si Jibril alayhi salam. So every layers ng heaven, kasi may 7 langit 7 kalangitan, ay nag-uutos si Jibril na buksan ang pintuan ng langit. So doon niya na-met sa unang langit ay hindi ako nagkamali, si Adam. Adam alayhi salam. Si Adam yung unang palapag. Unang palapag. So winelcome siya. Tapos sa second heaven ay nandun si Isa at si Yahya. Si Isa, Jesus Christ at si John. Si John, nandun sila. Sa second level of heaven. Ganun pa rin, winelcome pa rin siya. Hanggang sa third, hanggang sa fourth. Sa third, si Yusuf alayhi salam. Sa fourth, Ustad, si Idris alayhi salam. Si Idris ay hindi nila ito sa kasi isa siya sa mga Arab prophets. Kasi 4 lamang Arabo na propeta Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Idris, si Hud, at si Shu'aib. Saleh. Ganun lang. Si Idris ayon sa hindi pala si Idris, hindi siya kasama sa mga Arab prophets. Si Idris mula siya sa time ni siya yung sa Biblia si Enoch. Si Enoch. Sa side siya ni Isaac. Si Enoch siya. Ang English name niya is Enoch. Okay? Ngayon, ayon sa Biblia, itong si Enoch ay umakyat din sa langit. Yan ba yung ayah, Ustad, sa Quran na sinabi ni Allah SWT na rafa'nahu makanan aliyya? Umakyat din siya sa langit. Ayon sa Biblia, dalawang propeta ang umakyat din sa langit. Isa si Elijah
At itong isa si Enoch, yung si Idris. Si Idris. Mm-mm. Okay. Kaya nga kung titingnan natin yung sa tayo nagpapaliwanag tayo ng tungkol sa kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gamit ang Biblia, nang tinanong daw si John the Baptist kung ikaw ba ang Kristo, ikaw ba si Elijah? Si Elijah ito si Elias. Si Elias. Isa sa mga propeta nito. Si Elijah, si Elias. Ayon sa Biblia siya umakyat din sa langit. So kung tanggap ng mga Kristiyano na sa Biblia Umakyat yung dalawa. umakyat yung dalawa, bakit hindi matanggap si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yun ang ano eh. Jesus Christ umakyat din. Oh, ano yun? Ginuhan niya. Double standard, tanggapin yung paggaling sa inyo, pag sa amin ay hindi. Hindi tama yun. Ngayon, umakyat siya hanggang sa pangpitong, panglima yata si Musa. Si Haron. Si Haron. Sa panlimang palapag, nandun si Haron alayhi salam, si Aaron, ano? At pagdating niya sa pang-anim, nandun si Musa alayhi salam. At pagdating niya sa pang-pito, nandun si Ibrahim alayhi salam. Al-Khalilur Rahman. Kaya na magkita sila doon, ay sabi sa kanya na i-convey mo, ipaabot mo ang aking salam sa iyong ummah. At sabi mo sa kanila na ang paraiso ay turbaton, ano ba, nakalimutan ko na, magandang lugar na saan yung mga tanim, ang mga dahon ay subhanallah, alhamdulillah, puro pagpupuri kay Allah subhanahu wa ta'ala pag ano. So ngayon ay ang sabi nila nakita, hindi nakita ni Prophet Muhammad sa Allah subhanahu mismo. Hindi sa pagdating sa tatawag doon yung Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. So ibig sabihin po pala Ustad, nung sinabi ni Ibrahim alayhis salam, parating mo sa kanila ang aking pagbati ng salam. Kaya pala nasama siya doon sa salah, sa pagtatashahud. Yun. No? Kasama yung lahat ng mga propeta na nagmula sa kanya. Sabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. The family of Ibrahim. Kasi kasama nga sila sa ating pagdarasal. We pray for them. Subhanallah. Kasi nga kasama din sila ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magdasal sila sa Baitul Maqdis. Subhanallah. So wala tayong tinatanggi doon ng mga propeta. Okay? La nafariqu bayna ahadin min rusuli. Ito ngayon yung nang umakyat na siya doon ay 3 bagay ang binigay sa kanya. Doon na sa Sidratul Muntaha. Oo, doon 3 Ano yung unang bagay, Ustad? Una doon ay ang 5 bis na pagdarasal, which is originally ay 50. So, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay talaga masunurin. Sige, sabi mo sa mga umma mo na magdasal sila ng 50, araw at gabi. Okay. So, bumaba. Napadaan siya kay Musa sa 6th heaven. Sabi ni Musa sa kanya, Muhammad, kilala ko mga tao. Hindi nila kaya yan. Hindi nila kaya yan. Pinagdaanan, Oo, nadaanan ko na yan. Experience. I know them. Okay? Bumalik ka doon sa Panginoon mo. Humingi ka ng discount. Subhanallah. Meron palang ganun. Oh, discount. Sige. So si Allah SWT ay generous and merciful. Ay binawasan. Naging 25, kalahati. Aha. From 50 to 25. Okay. Tapos, sabi ni Musa, balik ka. Humingi ka. Marami pa rin yung 25. Ano? Oo, marami pa rin yan. Pagkatapos, hanggang 5 na lang. So, naging from 50 to 25 to 5. Hanggang 5 na lang. So, yung 5 beses na pagdarasal sa loob ng gabit araw, in equivalent to 50 pa rin kasi every action ay 10 times. Okay? So, napadaan siya kay Musa ulit. Sabi niya, humingi ka. Sabi niya, nahiya na ako eh. Nahiya na ako. So, ibig sabihin na ito yung isa sa pinaka-mission ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung kaya nagkaroon ng Al-Isra wal Mi'raj. Yes, nagdarasal na sila noon pero hindi pa katulad ng ito na yung procedures. Procedure natin ngayon. Isa pa, sa mga brothers, mga sisters na medyo pabaya sa dasal, tandaan nyo lang, ang utos ng pag-fasting, Hajj, Zakah, okay, dito sa lupa, pero ang dasal sa mismo sa langit mismo. Subhanallah. So pababayaan ba natin yan? Subhanallah. Na ito yung pinakaunang hahatulan sa atin sa araw ng paghukom. Ang dasal, kaya wag dapat pabaya sa dasal kasi ang pagdarasal, ito yung sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung namamagitan lamang sa Muslim at sa hindi mananampalataya. Sabi niya, al-ahdu alladhi bainana bainahum as-salah. Ang namagitan lamang sa atin, sa kanila ay ang dasal. Faman tarakaha faqad kafar. Ang sino matalikuran ang dasal ay nawalan siya ng pananampalataya. So may masyaallah wisdom Ustad, no? Pinag-utos ang dasal sa kalangitan. Tapos yun din ang pinakauna-unang baon dapat natin pabalik. Yes. At ito rin ang pinakahuling advice ni Prophet Muhammad bago siya namatay. As-salatu was-salah. As-sala aw ma malakat aymanukum. Subhanallah.
Mamamatay na siya, ang sa concern niya, dasal pa rin. Sabi niya kay Aisha radhiyallahu anha, nagdasal na ba mga tao? Sabi niya ni Aisha, hindi pa. Nagbigyan mo ko ng tubig, binigyan sa tubig, tumba na naman siya, nawala siya ng mahalay. Nagdasal naman pa, every time makarecover siya, tinatanong kaagad nakapagdasal na mga tao, inutusan niya sa Abu Bakar, so ang dasal, yun ang ano ng mga Muslim dapat, kasi nga, ang sala, sabi na, from the Arabic word, sila. Sila, no? Yeah, sila, connection between you and your Lord. So wag natin putulin ang connection natin. Subhanallah, mawalan ka nga lang ng load, mawalan ka ng internet mawalan ka ng connection sa kapwa mo Worry ka na. Worry ka na. Pag mawalan connection mo sa iyong Panginoon, ay okay lang sa'yo. Subhanallah. So ito, tandaan natin na ang batas na ito, utos na ito ay galing mismo sa langit. Pangalawa na binigay sa kanya, yung last 2 verses mula sa ng Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Okay. Subhanallah na. Sabi niya, kung sino man ang magbasa ito sa gabi, sapat na sa kanya. Sapat na sa kanya. Kasi nandun yun ang paghingi ng kapatawaran. Nandun yun ang pillars of faith. Okay. Amana Rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufariqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Subhanallah. Andun yun ang sami'na wa ata'na. Na itong sami'na wa ata'na, itong dapat yung katangian ng isang Muslim. Sami'na wa ata'na, we hear and we obey. Para magkaroon ng kaunlaran ang isang lugar, dapat ay sami'na wa ata'na tayo sa ating mga rulers. Sa mga namumuno sa atin, we hear and we obey. Tingnan natin yung mga bansa na kung saan ang mga tao ay sumasalungat sa kanilang mga pinuno. Pilipinas lang Tingnan mo. Subhanallah. Walang katahimikan yan. Hanggat hindi nagkakaisa. Wala. Tingnan mo. Wala pang vaccine, gusto ng vaccine. Diyan Dumating vaccine, reklamo na naman. Lalo na ustad yung mga oppositions, no? Yun. So, walang katahimikan ang bansa hanggat hindi iaano ng mga tao ang tinatawag na sami'na wa ata'na. We hear and we obey. Maliban lamang kung yung ruler ay nag-utos na sa'yo, pagbabawalan ka na talaga ng pagdarasal mo, yes. Pwede ka nang kumontra. Pero hanggat hindi niya pinagbabawal sa'yo ang ma-fulfill ang obligasyon bilang isang Muslim, we hear and we obey. Subhanallah. Instead, we pray for them. Nag-guide pa sila. So, nandun yung pangako din ni Allah. Sa sunod na verse, la yakallifullahu nafsan illa wus'aha. Pangako na Allah yun na hindi bibigay ni Allah sa kahit sino man ang bagay na hindi niya kaya. Okay? So, sa mga brothers, mga sisters na medyo nahihirapan, may mga problema ang kinakaharap, lahat tayo. Lahat tayo. Pero tandaan natin mga kapatid, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah will never ever break His promise. Anong promise niya? La yakallifullahu nafsan illa wus'aha. Ibig sabihin, pagka nandyan yung pagsubok sa iyo, alam ni Allah SWT na kaya mo. Kaya mo yan. Kasi ano naman ang mangyayari sa kanya kung papahirapan niya tayo? Makakadagdag ba yan sa kapangyarihan niya? Hindi naman So dito lamang niya tayo na tinitest. At the moment na mapasahan mo ang test na yan, doon mo malaman pala na malakas ka. At doon mo ma-appreciate. Kasi naaalala ka ni Allah SWT. Tingnan mo hindi mo ma-appreciate ang tunay na kahulugan ng kahirapan kung hindi mo naranasan ang magutom. Kaya nga sa fasting, kahit mayaman, pinag-fasting kasi para maranasan lang kung paano ang magutom. Oo. Hindi mo maranasan ang ma-appreciate ang tinatawag na success, tagumpay, kung hindi ka nakaranas ng pagkabigo. Oo. So, wag tayong bakit ako? Nagdarasal naman ako. Nagfa-fasting naman ako. Bakit ako? Tandaan mo lang, Allah is purifying you. Subhanallah. إذا أحب الله عبدا ابتلاه. Ibig sabihin, hadith po ba yan, Ustad? Hadith, ano? So, ibig sabihin, kapag mayroong mga pagsubok sa atin, ahabba Allah. Ibig sabihin, minahal tayo ni Allah. Minahal ni Allah Ta'ala. Sabi nga doon fi'idam al-bala. Subhanallah. Kung gaano kalaking gantimpala, sa laki din ng pagsubok. Wa inna Allah idha ahabba al-abd, ibtalahu. Faman radiya. Subhanallah. Ayun. Kung sino man masiyahan, ay matatanggap niya kasihan ng Allah SWT. Wa man sakhat Allah. Kung sino man ang magalit sa mga pagsubok dumating sa kanya, magagalit din sa Allah sa kanya. So ito yon ang unang sabi doon, na hindi bibigyan ng Allah ang bagay na hindi niya kaya sa tao. So yun yung pangalawa na nakuha ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa kalangitan. Kaya ang sabi ng Prophet Muhammad, basahin natin itong paggabi mga kapatid.
Okay? Paggabi, basahin natin ito. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi ila Yung last akhir. 2 verses ng Okay. Surah Al-Baqarah. Okay. Ang pangatlo na binigay sa kanya yung hijama. Ano itong hijama, Ustad? Yung Parang, hijama, ano ito yung blood cupping, yung pagkukuha ng So yung nilalagay maruming sa dugo. likod, sa ulo. Depende yung kung papel, saan no? kung saan yung ano depende sa doktor kung expert siya. May mga points kasi yan. Ako nagpapahijama ko pero ngayon na nang may pandemic, isang beses lang ako nagpahijama, mga more than 4 months na. So, ibig sabihin, Ustad, ang hijama Islamically ay sunnah or wajib? Sunna yun. Sunnah siya. Sunna yun. Kasi din man pinag-utos na yun Allah SWT. Pero recommendation lang yan. Recommendation. So, sunna yan. Hindi katulad ng obligatory na katulad ng pagdarasal, fasting. No? Ito ay ang paglilinis ng maruming dugo sa katawan ng tao. At may mga points po yan. Tinuruan sa akin. Si Prophet Muhammad dito siya nagpahijama. Ingatan lamang natin kasi may dalawang ano rin ito. May isang narration sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalo na pag Ramadan, sabi niya, ang naghihijama at ang nagpahijama ay nasira nila kanilang fasting. Batil ang fasting nila. Kasi nga ay pag tinunan ka ng dugo ay Bawal yun. manghihina ka. Mahina ka. Manghihina ka kasi ilang sisi ang makukuha sa iyo. At saka yung kumuha. Ang kumuha ay masisira din ang kanyang fasting niya. fasting. So itong hijama ay lalong-lalo beneficial ito lalo na sa mga lalaki. Sa mga lalaki kasi nga ang mga babae meron silang buwan ng dalaw so lumalabas yung maruming dugo nila. Ito ay mga lalaki wala naman tayong regla. Paano lalabas yung mga maruming dugo natin? So ibig sabihin, Ustad, pag ng cupping na yan, ang sinisip-sip niya yung maruming dugo. natin. Dugo. Kaya mangingitim yan Pala nito, no? mangingitim yan. Titigil sila kapag yung lumabas ng parang maputi-puti yung tatawag na plasma. Yun. Tatanggalin na yung cup. Tatanggalin na yung cap. So ginagawa diyan sinasaksyon yan. Sa unang panahon ay wala pa naman sinisip-sip talaga. Sinisip-sip na. Mas mahirap. Yung ang ginagawa sa atin yung tinatawag na bintusa. Lagyan ng apoy tapos ganyan ng baso tapos taas yung yung dugo na yun, maitim yun na dapat kinukuha, dapat hinihiwa yan. Dapat hinihiwa yan. So ibig sabihin pag nagbintosa ka kung walang cupping, walang cup. Hindi maganda, wala rin. Ang lamig lang hinakuha. Pagkuha ganun, yung itim na yan dyan na namuong dugo, dapat kinukuha lalabas yan. yun. Dapat nilalabas yun. Oo. So ito yung isa sa mga binigay kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pinakita sa kanya mga ibang bagay doon at nang bumalik siya the same night bumalik siya from mula langit pabalik sa Makkah. So kinento niya ay ayaw may hindi naniwala sa kanya. Ano nangyari yun? Sabi niya, kung ay maniwala, sige na punta kayo doon sa isang lugar kung sa may mga caravan ng mga businessman. Na itong lugar na tinuro niya, aabutin ng ilang araw para pag nilakbay. Totoo nga. So, sabi nakita nila. So, sabi nga sa ibang narration, may narration na yung higaan niya ay mainit-init pa. Subhanallah. Mainit-init Parang pa. hindi umalis dun sa higaan niya. Kaya nga eh. So, ito yung mga bagay na medyo nahirapan tanggapin ang mga Muslim na mahina ang iman at ganoon din ang mga non-Muslims. Kaya sabi ko kanina, kung paano tinanggap kung sa Biblia si Enoch at si Elias na umakyat ng langit, bakit niya matanggap si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. So, isa pa ay dito nagkaroon ng title si Abu Bakar As-Siddiq kasi pinaniwalaan niya. Sabi niya, kilala ko yan eh. Hindi, bago pa naging propeta yan, kilala na yan na As-Sadiq al-Masduq. Al-Amin. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yung kung ano sinabi niya, paniwalaan natin yan. Subhanallah. So bilang isang Muslim, alamin natin mga kapatid, na pag sinabing ashhadu anna Muhammad Rasulullah, may apat na yan eh. Sundin ang kanya pinag-utos, iwasan ang kanya pinagbawal, paniwalaan ang kanya mga sinabi. Okay? At sambahan si Allah ayon lamang sa kanya katuruan. So para sa atin mga kapatid ay paniwalaan natin ang nangyari sa paglalakbay ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustadh, wa jazakumullah khairan, at napakaganda ng usapin patungkol sa Al-Isra wal Mi'raj, at sana hanggang sa muli mga kababayan ay patuloy po kayong sumabaybay sa aming programa. Tanong mo, sagutin po namin ni Sheikh Yahya Makiran dito po sa Islamic Information Center,
Dar Albert Society, Dubai, United Arab Emirates. Shukran, wallahu a'lam. Wa subhanallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.